nilampastada ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Okay. Anong Pero- original? Anong original? Anong original? Ay! Anong sinauli yung original? Walang sinasauling original kasi yung original was the 1943 Constitution. 1943. Actually, mahaba pa nga yan eh. Kung gusto nyo yung pinaka-original, 1899 Malolos Constitution pa. Pero ito na lang. Ito, mag-start na tayo sa 1943 kasi yun yung pinalta ng 1973 Constitution. Hindi yan bumalik sa 1943 Constitution. Hindi yan bumalik dyan. Nung natanggal si Apo Lakay bilang presidente, nagkaroon tayo ng Freedom Constitution. Ito yung sinulat lang ni Cory Aquino. Hindi pinalitan ng Constitution. And in fact, the 1987 Constitution, konti lang ang binago nila from the 1973. Konti lang. Dinagdag lang nila yung mga provisions on protectionism, Filipino protectionism, dinagdag yung provisions on term limits, dinagdag yung provision on political dynasties. Yun lang ang dinagdag dyan. Walang binabalik na original. Ano pinagsasabi nito ni Shi Digong? Baka naka-fentanyl na naman to. Ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung constitution na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Teka, fact check natin yan kasi alam naman natin si Digong minsan nakakalimot eh. Executive. Okay. Fixed by law. Okay. Okay. 6 years. During a term of 6 years and may not be re-elected the following term. Okay, sige. Tama siya doon. Tama siya. Si Digong doon. Ito, excuses na lang ito. Okay. Kagaya nito ni Marcos Linon sa tatay niya. Tira natin kung binago ba yon doon sa 1973. Kaya tayo sa updated, yung amended. Okay. O, tingnan nyo to. For example, itong 1973 Constitution. Itong Article 1, hindi binago to. Ito pa rin yung nasa 1987, itong Article 1. Pupuntahan natin yung topic na yan, mga kotsero. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin ng Sendwave. Kaibigan sa Sendwave. Ayan, sa Sendwave. So, ayan mga kotsero, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances nang wala pong remittance fees gamit po ang Sendwave. Ayan Gawin nyo lang, download nyo yung app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code, na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 na pwede nyo ipadala rin sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yan mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Article 2 is practically the same thing. Walang binago halos. Anyway, that's not the topic. Ito, Bill of Rights. Binago to, Bill of Rights to. Article 3. May konting binago pala. Article 4, Bill of Rights. Pareho din to, No law impairing obligation of contracts. Tama. Pare-pareho lang halos. Halos walang binago sa 1987. Wait, punta tayo sa Article 7. Kasi doon yung executive. Ayan. Okay. The president shall be the head of the chief and the head of the chief and blah blah. Okay, vice president. Ito yung bago. The president shall be elected from among the members of the National Assembly. Kasi nga may batasang pambansa tayo nun, di ba? By a majority vote of all of its members for a term of 6 years.
Single term din eh. For a term of 6 years. From the date he takes his oath to the office, which shall not be later than 3 days later after the proclamation. Okay. Tapos, upon taking his oath of office, the president shall cease to be a member of the National Assembly and of any political party. He shall be ineligible to hold any other elective office during his term. Oh. Okay. One term din. Single term. One term din. Iba nga lang ang maghahalal. Ang maghahalal ay yung National Assembly. Yon, National Assembly ang maghahalal. Pero one term lang din. O yan, no? For a term of 6 years from the date he takes his oath of office. Weird. Hindi, ano na to, requirements na to eh. 50 years of age, Filipino citizen, however, blah, 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 blah. O yun. Tuloy natin. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Hindi, appointed ang presidente kasi sabi ni Casper Gould, appointed ang presidente, not necessarily. Parang ano yan, parang parliament. This is already a version of the parliament kung tutuusin. Etong anong to? Etong sa 1973 Constitution. Wag yung 1943. Etong 1973 Constitution. This is already a version of the parliament. Kung tutuusin. Sayang, no? Binago pa kasi. Pero parliament na to. Saan ang participation natin dyan? Ang participation natin dyan, mga kotsero, sa election ng members of the parliament. Sa National Assembly. Diyan yung participation natin. Diyan. Pero after that, sila sa National Assembly, sila ang pipili ng presidente nila. Well, Prime Minister. Pero dito sa 1973, President ang tawag. So, it's already it's like parliament. So, yun. Anyway, tuloy natin. Noon. Constitution kung saan na siya nahialal 1 term 6 years. Okay. Ngayon, gusto nilang chat-chat People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan. Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Ano pangatlong pinagsasabi niya? Yun naman talaga ang yun naman talaga ang manner of amending the Constitution. People's Initiative, CONAS, CONCON. Yun naman talaga eh. Ang weird. Teka, bakit niya sinabi yun? Anong point? Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan. Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Hindi, yun na yung binubuo ngayon. Yun yung RBH 6 ng Senado at RBH 7 naman sa lower house. Bumubuo na sila ng ng actually Constitutional Assembly. Mali itong sinasabi niya. Nanggugulo siya. Ginugulo niya yung mga hindi nakakaintindi ng mga sinasabi niya. Mas madali yun at walang objection. Paano walang objection? So, paano walang objection pagbobotohan nila yan? Paano walang objection? Kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya.
Wait lang. So wait, kasi naalala ko, bago mababa si Digong, ang laging sinasabi ng mga DDS, sana may term extension, no? Sana meron pang isang term, etc., etc. Sana pwede pang ma-re-elect si Digong, etc., etc. Tapos ngayon, ayaw nyo na ng term extension? Is that what I'm hearing? Dahil hindi nakaupo si Digong, so ayaw nyo na ng term extension? Pero nung si Digong ang nakaupo, gusto nyo ng term extension? Kamusta naman yung ano dyan? Kamusta naman yung double standards nyo? Kamusta naman? Kamusta naman yung pag-iipokrito nyo dyan, girls? Guys and girls. Nung si Digong nagsasabi na hindi, term, matatapos na yung term ko, etc., etc. Hindi, sana may term extension, etc., etc. Tapos ngayon ayaw nyo na? Kasi hindi nakaupo si Digong? Alam nyo, mga kotsero, did the people mind na 20 years nakaupo si Apo Lakay? No, they did not. Walang nagreklamo. Bakit? Kasi maayos ang Pilipinas. Maayos kasi ang Pilipinas no, during that time. So walang nagrereklamo. Sino lang ang nagrereklamo? Yung mga komunista at saka yung mga dilawan, sila lang ang nagrereklamo. Kasi hodang nagnanakaw daw, etc., etc. Tapos ngayon, napapatunayan, walang pagnanakaw na nagaganap. Tapos ngayon, sisiraan mo yung legacy ni Apo Lakay kasi hindi mo nagawa yung nagawa niya before. Kasi siraan mo si Apo Lakay. Sabihin mo, hindi, gusto lang yan magpapalawig lang yan ang kanyang term, etc., etc. Ikaw nga, hanggang ngayon, nagpaparelevant ka pa eh. Gusto nyo nga iupo yung anak mo eh. Hindi ba term extension yan by extension? By extension kay Sara. Di ba? Pinapahaba mo yung termino mo by extension kay VP Sara. Parang proxy, ganun. Anyway. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pusang loob. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Alam mo, hindi ko talaga, pag sinasabi talaga yan, naalala ko yung Pepe Federalismo niya. Siya nga yung unang gustong gumalaw ng konstitusyon eh. Yun din yung bati ko sa kanya, term limits. Tigas na mukha na ito si Digo. Tigas na mukha. Pumayag na gano'n. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nakita tayo dito sa Maynila, magpatayad tayo. Ilocano ka ba? Para saan? Ba't nagkita lang kayo sa Maynila? Magpapatayan kayo? Anong utak yan? My goodness. Ano yun? Tangkin niyo ako, Bisaya ako, waray burong. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binitawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. O tapos, ano ka nalaman sa konstitusyon natin yan?
400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines. Isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo uli dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ano kinalaman niya sa charter change? Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispat sa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga puto. Senator Amy, baka naman gusto mo na magsalita dito? Tinawag kayong may toyo sa utak. Baka lang na si Senator Amy. Senator Amy, baka lang naman. Gusto mong pakinggan to. So ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispat sa naman sana namin. So aminado siya. Nakasama siya dun sa mga nakipag-rally-rally at nakipag-sabwatan sa NPA. Alam niya yun kasi yung nanay niya kasama dun. Di ba silang, proud nga yun, di ba, nung panahon ni Digong? Meron pang kwento yan, yellow ladies daw, sabi niya. Siya nagsabi nung proud siya dun. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga puto. May toyo daw kayo sa utak, oh. Tapos sasabihin na naman niya pag nagpa-press con sabi niya, it's just a joke, it's a hyperbolic statement. O ganun kabobo mga Duterte Balaura supporters. Ano na, Senator Amy? Una, tinawag kayong mananakop. Kinumpara kayo sa Spain kinumpara kayo sa States. Kinumpara kayo na ginawa kayong mananakop. Number 1. Number 2, tinawag kayong may toyo. Number 2. Akala ko ba sinabi mo, every time i-interviewin ka, sa sinasabi mo, hindi ako papayag na may lalapastangan sa pangalan ng ama ko. Tinawag yung tatay mo na may toyo. Anong gagawin mo, Senator Amy? Sasabihin mo na naman, nakakaloka. Hashtag nakakaloka. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino lamang interest dyan ang pahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto magpahaba ng utin para papakaligaya kung sino ang gustong paligaya. Utang ina. Yun yung mga DDS. Sila lang happy sa ganun. Sila lang yung happy sa ganyan. Oh. Ano yung sinabi niya? Meron siya sinabi recently sa isang interview. Ano daw? Parang ano daw? Binigay daw ni Lord yung bibig niya para daw pagmumurahin daw lahat ng mga korap. TF? Ano tingin mo sa Diyos? Sabagay, yung Diyos mo, sige buloy. Wala kayong pinagkaiba. Isa kayo. Hindi na ako magtatagal. Kasi marami pong salita. Kaya ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Sabi ko. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari yan.
Hindi, gusto namin ng charter change. Bahala ka sa buhay mo. Mapalitan nila ngayon. Wala kami Walang pakisopin siguro yun. kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Alam ko lawyer to si Digong eh. Lawyer to eh. So malamang sa malamang alam niya na Republican na talaga ang setup natin sa Pilipinas. Republic of the Philippines nga eh. Ba't na sinabi na gusto niyang palitan ng Presidential Republic? What the heck? Saan ang galing yun? Di ba nga Republic of the Philippines tayo? Tama ba yun? Wait, pakinggan natin ulit. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Oh, yun na nga tayo ngayon. Presidential Republic na tayo ngayon eh. Gusto nga baguhin. Hindi pa nga yung political eh. Economic lang. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang boto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan nila presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. So, sinong bumoboto sa mga congressmen? Sa assemblymen? Sinong boboto sa mga assemblymen? Sarili nila? Boboto namin, sarili namin. Bawa, ako, assemblyman ako. Sinong boboto para sa akin para malagay ako sa assembly? Or before, sa panahon ni Apo Lakay, Batasang Pambansa. Di ba taong bayan? Ganun pa rin naman. Australia is a parliament. Masama ba yung sistema nila? Oh. Ano ba mga parliamentary countries? UK is a parliament. What's wrong? Japan is a parliament. It's the same thing. Mas mayaman pa sila sa atin by leaps and bounds. What's wrong with that? Wala. Ang gusto niyang palabasin, mawawalan daw ng participation ng mga Pilipino sa paglalagay ng presidente at vice-presidente. Parang nung panahon niya ni Apo Lakay. So what? Richer countries have a parliamentary system. Bakit? Ang daling palitan ng presidente eh. Ng prime minister, vote of no confidence lang. Pag hindi ka epektibo, tanggal ka. Ganun lang kasimple yun. Hindi ka na mag-iintay ng impeachment. Anong impeachment? Walang impeachment. Palitan ka na lang. Hindi ka tulad dito sa Pilipinas, 6 na taon tayo mag-iintay ng kabalbalan. Kung totoo, kung tayo ngayon, mga kotsero, ay nasa parliamentary system, kung galit na ang mga tao kay PBBM dahil hindi na sila happy, vote of no confidence lang yan. Yung members of the parliament, boboto lang sila ng vote of no confidence, tanggal si PBBM. Hindi natin kailangan magtiis. Wala yung dramang SMNI na ang tagal nang nagtitiis ng mga Pilipino. Walang ganun. May magsasabi, kapag ganun ang sistema, walang consistency, walang baka maano sa politika, etc., etc. It will ensure, that system, mga kotsero, ensures that the officials that are elected or appointed by the parliament is doing their job.
anytime pwede kang tanggalin. Pag hindi mo ginagawa ng maayos yung trabaho mo, tatanggalin ka. Wala kang assurance. O di mag-aayos ka. Tayo nga mga empleyado eh. Pag may petiks tayo at medyo delikado na yung status natin sa kumpanya, nagsisipag tayo eh. Anong masama? Kung mag-parliament tayo, ikaw nga gusto mo mag-federal eh. Fed-parl pa nga yata yung gusto mo nun eh. Federal parliamentary. Hindi mo lang kasi nagawa. So hindi mo na ipalawig yung termino mo. Ngayon gusto mo makabalik by extension sa anak mo. No. Kaya huwag kayong pabayag. Mas kinamatunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay dito, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Magpatayan na lang tayo dito lahat. Diyan ka sanay no? Kaya ka na-ICC. Happy kami. Gusto namin eh. Gusto naming magpalit ang konstitusyon eh. Gusto na namin pumasok ang mga negosyante dito sa Pilipinas para dumami ang trabaho. Kumalat naman ang pera dito sa Pilipinas. Gusto na namin buksan ang ekonomiya ng Pilipinas para sa foreigners, para hindi lang mga oligarchs ang yumayaman. Kung ayaw nyo, di kayo na lang. Punto kayo lahat sa Mindanao. Total naman, gusto mo ng secession, di ba? Try mo. Mindanao secession ulit. Huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan. Masisira ang Pilipino. Ano sa'yo? You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Isang boto ko lang to. Oh. Ito gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. Ulit-ulit? At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Okay, so Tornada na tayo. saan ba nawala yung prangkisa ng SMNI? Sa lower house. Saan ba binabatikos ngayon si Kibuloy sa Senate? O paano na? Saan kayo lulugar? Kung sakali man, Dapat pumayag kayo. itapon na ninyo ang oras. Kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, meron akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga At saka ako naging presidente. Okay. Awang-awa ako sa military. Mababait Military yan naman sila. na yun. Off topic. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede nyo patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical mass. na mapunta sa Malacanang. Ngayon, mga kotsero, so ito talaga yung plano nila. Gusto talaga nila ng people power ulit. Sabi niya, I want to caution you. Wala pa tayong critical mass. Ibig sabihin, hindi pa tayo ganun kadami para pumunta ng Malacanang. So gusto talaga nila ng people power 2. Hindi, 3 na pala. People power 3. So gusto talaga nila ng gulo. Itong mga to. Kunyari pa. Iwasan mo naman muna. See? Iwasan nyo Pag-usap ko naman. lang sa inyo.
let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo inisturbo. Kaya demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yun sa Malacanang. Atin doon sa Pilipino. Ano ba sa Tagalog? Bahad mga paintings lahat makita mo. Kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag mo na doon at kumupunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyo kalabanin ang police pati military. So nagpaplano talaga kayo ng people power. Ako nang paagit na. Kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis. Babae mo na. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Hindi pala ang plano. Darating yan. Oh, see? Dadating yan. Pagdalang itong si... Darating yan. Darating daw. Dadating yan. Darating daw yun. Pagdalang itong si... Alam mo, si Marcos, pasyad-pasyad na lang yan. Pasyal-pasyal na lang daw si PBB. Buti yung mga pasyal ni PBB, pinapasok na pera. Eto nga, hindi na nga bihira na nga lang lumabas. Si China lang ang ka-trade partner natin. Laglag pa, Mike. Wala nang Marcos, ano? Mahal ko kayong lahat. Parang hindi nila naintindihan yung mga sinabi ng... Parang naintindihan lang nila yung mga salitang mahal ko kayong lahat. Parang yun na lang naintindihan nila. Diyos ko. So mga kotsero, umamin ha. Umamin. Hindi ako yung hindi ko iniimbento yan. Sila ang nagsabi. Ang sabi ni Digong, wag muna kayong mag-rally sa Malacanang, wala pa tayong critical mass. Aabot tayo dyan. Wag muna kayong wag niyong aawayin ng mga pulis, wag niyong aawayin ng mga militar. Pero mag-rally tayo, darating tayo dyan. Yan ba gusto niyo? Kung kailan nakaka-recover na ang Pilipinas sa mga pambababoy na ginawa ni Digong nung presidente siya? Gusto nyong isabotahe ulit? Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi ko kaagatin yan.
Kung gusto nyo agatin, hindi kayo na lang. Basta ako, pass ako dyan. Auto pass ako dyan, guys. Bahala kayo. Kung gusto nyo agatin yan, kayo na lang. Auto pass ako dyan. Out ako dyan, out ako. Diyos ko, nakakabawi na nga Pilipinas sa sa mga nangyayari sa mundo, sa pandemic, sa mga kalokohan ni Digong. Tapos ngayon, isasabotahe pa nila. Hindi ko naiintindihan itong mga to. Para lang makabalik sa kapangyarihan. Anyway. Bahala kayo kung gusto nyo pasuportahan yan, pero ako out ako dyan. Bahala kayo. Ayan mga kutsero, maraming salamat sa inyong patuloy na magsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, i-share, at i-subscribe ang ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow rin po yung ating bagong Facebook page, Coach Jared din. Well, split yung pangalan. Pero Coach Jared pa rin yan. Coach Jared, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?